Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkakamalay. At hindi ko alam kung magigising pa siya. Kaya magsaya ka na. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit na-comatose pa ngayon si Silent Assassin. Nakakuyom ang mga kamaong pahayag nito. Damang-dama kong matinding galit niya sa akin. At tila nais pa niya akong suntukin. Ngunit halatadong nagpipigil lamang siya ng kanyang sarili. Umalis ka na, Jareth Del Fierro. Dahil natitiyak ko na hinding-hindi na naisin ni Shiva na makita ang mukha mo kapag nagising siya. Pagtataboy niya sa akin. Saglit akong hindi nakakibo bago laglag ang mga balikat na tumalikod. At dahan-dahang naglakad palayo sa silid kung saan naroon si Shiva. Wala akong karapatang magtanong dahil ako ang dahilan kung bakit nasa bingit pa ng panganib ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko. At mortal enemy ko rin. Ngunit babalik ako. Kahit ayaw niya akong makita ay ipipilit ko pa rin ang sarili ko na makausap siya. Nakahanda akong tulungan siyang mabigyang hustisya ang pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Basta umalis lamang siya sa BAS. Shiva's POV. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at inilibot sa paligid kung saan ako naroon. Agad kong naalala ang huling nangyari bago ako nawalan ng malay. Kaya naisip kong nasa loob ako ng ospital. Akmang babangon ako mula sa pagkakahiga sa kama. Nang bigla akong mapatigil at mapahawak sa aking kaliwang dibdib kung saan ako tinamaan ng bala na mula sa baril ni Jareth. Nakangiwi ang itsura ko nang bumukas ang pintuan at pumasok sina Tom at Denver sa loob ng kwarto. Sabay silang napalapit sa akin nang makita ang itsura ko. Gising ka na pala, Shiva. Huwag ka munang bumangon. Lalo nang magkikilos dahil baka bumuka ang tinahimong sugat. Agad na saway sa akin ito. Tinulungan niya ako na muling makahiga ng maayos. Inilapag naman ni Denver sa maliit na mesang malapit sa kinahihigaan kong dala niyang mga prutas. Nag-alala kami sa'yo. Ilang araw kang comatose at hindi alam ng mga doktor kung kailan ka magigising. Ani Denver nang muling lumapit sa akin. Masamang damo ako, kaya matagal mamatay. Nakangiting biro ko sa kanila para mabawasan ang kanilang pag-aalala. Akala ko nga'y mamamatay na ako. Mahal pa rin ako ng nasa itaas kaya hindi niya ako pinabayaan. Ang sabihin mo'y maswerte ka dahil hindi inabot ng bala ang puso mo. Ilang inches na lang ang layo ng bala sa puso mo, baka akala mo. May halong inis ang boses na sabi nito. Alam ko na para kay Jareth ang inis na nararamdaman niya ngayon. Hindi ko akalain na magagawa kong barilin ng lalaking yun. Kung naroon lamang ako'y baka tinadtad ko na siya ng bala. Kuyum ang mga kamaon na saad naman ni Denver. Mukhang nasabi na ni Tom dito kung anong nangyari sa building na yon, ng araw na yon. Ako rin. Mahina ang boses na sang-ayon ko sa sinabi niya. Ngunit mabuti na rin na binaril niya ako. At least ngayon ay hindi na ako magigilty dahil itinago ko sa kanyang aking tunay na pagkatao. Patas na kami ngayon. Ang balang tumama sa dibdib ko na mula sa baril niya. Ang kapalit ng pagtatago ko ng sekreto sa kanya. At magmula nang binaril niya ako, ay tuluyan na niyang pinutol ang anumang ugnayan na nagdurugtong sa aming dalawa. Seryoso ang mukhang dugtong ko sa aking sinabi. Speaking of Jareth, ibinigay na ni Sir Rapi sa ibang assassin ang misyon sa pagpatay sa kanya. Ilang beses na siyang pinagtangka ang patay ng mga kasamahan natin. Ngunit palagi silang nabibigo. Talagang madulas din ang Del Fierro na ito. Pagbibigay impormasyon sa akin ni Denver, nakaramdam ako ng pag-aalala para kay Jareth. Nang malaman ko na napunta na sa ibang assassin ang misyon para patayin ito. Ngunit agad ding nawala ang pag-aalala nang marinig ko naman ang kasunod na sinabi ni Denver. Magaling si Jareth, kaya hindi nila ito basta-basta na mapapatay, lalo pat aware ito ngayon na ito ang target ng BAS. Anong plano mo ngayon kapag nakalabas ka? Maya-maya ay tanong sa akin nito. Hindi pa nga pala alam ng ninong mong nangyari sa'yo at hindi ka raw niya mahagilap. Hinanap ka na nga niya sa amin ni Denver ngunit itinanggi namin na alam namin kung nasan ka. At tungkol naman sa pagkamatay ni Alan kasama ng mga tauhan niya, ay inisip ng BAS na si Jareth ang pumatay sa kanila. Mabuti na lang at pinatamaan ng bala ng lalaking yun ang bahagi ng katawan ng 3 tauhan ni Alan na tinamaan ng karayom mo. Kaya labas ka sa pagsususpetsahan na pumatay sa kanila. Nakabuti rin na walang ibang pinagsabihan si Alan na hawak niya si Jareth kundi ikaw lamang. At kung hindi ko nga kayo sinundan ay hindi ko malalaman ang lahat. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga matapos kong marinig ang sinabi ni Tom tungkol sa ginawa ni Jareth. Pinagtakpan niya ako. Ngunit hindi ako nakakasiguro kung hindi ba niya ako huhulihin kapag mag-cruise ang aming mga landas.
Iiwasan ko na lamang na mag-cruise ang mga landas namin ni Haret. At saka hihingi ako ng isa pang chance kay Ninong. Kung nabigo ako sa misyon kong patayin si Haret, ay sinisiguro kong hindi na ako mabibigo sa susunod ko pang mga misyon. Buo ang tiwala sa sarili na sagot ko kay Tom. Pagkalipas ng 3 araw magmula nang magising ako ay nakalabas din ako ng ospital. Ayaw sana akong payagan ng doktor, ngunit nagpumilit ako. Dahil kailangan ko na mag-report kay Ninong. Mabuti na lamang at naabisuhan na ni Tom si Ninong na nagkaroon ako ng chickenpox, kaya medyo natagalan akong makapag-report. Alam naman kasi ni Ninong na matagal mawala ang sakit na chickenpox, kaya pagkalabas ko sa ospital ay agad akong nag-report sa opisina ni Ninong. Mabuti naman at nakapag-report ka na, Shiva. Kumusta ang pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni Ninong. Nang makaharap ko na siya, hindi ko tuloy maiwasan ng makaramdam ng guilt dahil sa nakikita kong pag-aalala niya para sa akin. Okay na po ako, Ninong. Kaya ko na ulit tumanggap ng misyon. Sorry po dahil hindi ko nagawa ang misyon na ibinigay mo sa akin. Bahagyang nakayuko ang ulo na paumanhin ko sa kanya. It's okay. Huwag mo nang alalahanin yun dahil ibinigay ko na sa ibang misyon mo. Hindi ka naman siguro magtatampo sa akin o magagalit dahil binawi ko sa iyo ang misyon. Nananansyang tanong sa akin ni Ninong. Umiling lamang ako at hindi sumagot sa kanyang sinabi. Mas maganda pa nga na wala na sa akin ang misyon na yon para hindi na ako nape-pressure at tila nasa pagitan na nag-uumpugang bato. Thankful nga ako na ginawa yun ni Ninong dahil nawala ang tila mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Nabunutan tuloy ako ng tinik. Ibubuk ako sana ang aking bibig para magtanong kay Ninong kung may misyon na bang nakalinya sa akin. Ngunit muli ko lamang naitikom ang aking bibig nang biglang pumasok sa loob ng opisina ni Ninong si Manolo na hindi naman kumatok. Kumusta, Shiva? Tinatablan ka pala ng sakit. Akala ko'y robot ka na't hindi tinatablan ng kahit anong sakit. Nakangising kausap sa akin ni Manolo nang makalapit siya sa amin. Bahagya pa niyang sinuntok ang aking dibdib kung saan naroon ang aking sugat. Napakuyom na lamang ang aking mga kamao ng mahigpit at hindi ko napigilan ang pagtiim ng aking mga labi ng mahigpit dahil sa pinipigilan kong ungol. Ungol ng isang taong nasasaktan. Nagalit ka agad para binati lang kita? Napapailing na komento nito nang makita ang aking reaksyon. Good job, Manolo. Accomplished ang mission na ibinigay ko sa'yo. Nakangiting bati nito sa bagong dating. But next time, make sure nakakatok ka sa pintuan bago ka pumasok, okay? Sorry po, sir. Mabilis na pa umanhin ni Manolo. Mag-usap tayo maya-maya at may pag-uusapan lamang kami ni Shiva. Bumalik ka after 10 minutes. Sabi ni Ninong kay Manolo na tumangutango bago lumabas sa opisina. Anong pag-uusapan natin, Ninong? Tanong ko agad sa kanya pagkalabas ni Manolo. Hindi muna sinagot ni Ninong ang aking tanong. Sa halip ay tumayo siya sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at iniharap sa kanya. Alam mo kasi, Shiva, napagdesisyon na ng mga big boss ng BAS na pagbabakasyonin ka muna dahil mukhang masyado kang stress lately at nagkataong nagkasakit ka. Kaya mas tumibay ang desisyon nila na pansamantalang huwag ka munang bigyan ng bagong misyon. Magbakasyon ka muna at mag-relax, tapos saka ka bumalik sa BAS. Pag-i-inform sa akin ni Ninong, napailing ako nang marinig kong sinabi niya. Pero 3 tao na lang ang kailangan kong ma-assassinate para makakausap ko ng pinaka-big boss ng BAS, Ninong. Kung papapagbakasyonin mo ako ngayon ay mas lalong matatagalan pa bago ako makapaghiganti sa mga taong pumatay at nagpapatay sa aking mga magulang. Giit ko sa kanya. Larawan sa aking mukha ang matinding pagtutol sa desisyon ng BAS na magbakasyon muna ako. Huwag nang matigas ang ulo mo, Shiva. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Matigas ang boses at madilim ang mukha na sabi sa akin ni Ninong. Bigla akong natigilan sa kanyang reaksyon. Ilang beses ko na siyang nakitang nagalit sa aming lahat. Ngunit kahit isang beses ay hindi pa siya nagalit sa akin ng ganito. Ninong, mahina ang boses na sambit ko. Wala akong maapuhap na ibang salita na maaaring sabihin sa kanya. Tila naman napansin nitong inasal, kaya agad na naglaho ang galit at matigas na anyo sa muka. Malumanay na ang boses nito nang muling magsalita. I'm sorry at napagtaasan kita ng boses, Shiva. Masyado lang akong stressed lately. Dahil pinipressured ako ng mga big boss dahil hanggang ngayon ay nananatiling buhay pa rin ang Haret del Fierro na yon. Mabilis na pa umanhin niya sa akin.
Sundin mo na lang ang desisyon ng BIS dahil para rin naman ito sa kabutihan mo. At saka nag-aalala rin ako sa'yo. Kaya sinang-ayunan ko ang desisyon nilang ito. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga. Siguro nga'y makabubuting sundin ko ang gusto nilang magbakasyon muna ako. Magpapagaling muna ako. At pagkatapos ay muli kong itutuloy ang aking pagiging assassin. 3 assassination na lang ay makakausap ko ng pinaka-big boss ng BIS. Makakapaghiganti na rin ako sa mga taong nararapat kong paghigantihan. At sa wakas ay makakaalis na rin ako sa BIS bilang assassin. Sige po, Ninong. Susundin ko po ang gusto nyo. Pagsang-ayon ko sa gusto nilang mangyari. Saka pa lamang lumiwanag ang mukha ni Ninong nang marinig ang aking pagpayag. Good. May rest house ang BIS sa Batangas na maaari mong pagbakasyonan. Natutuwang sabi niya sa akin. Magandang mga beach resort sa Batangas, kaya natitiyak ko na mag-e-enjoy ka roon. Tumango lamang ako at hindi sumagot. Ngunit sa aking isip ay umaasa ako na sa aking pagbabalik ay may nakahanda ng misyon para sa akin. Pagkatapos kong magpaalam kina Denver at Tom na magbabakasyon ako, ay agad akong nagligpit ng mga gamit ko. Sinang-ayunan ng 2 pagbabakasyon ko para raw makapag-relax naman ako at maiwasan ko na rin si Haret na walang tigil na gumagawa ng paraan para makausap ako. Ngunit hindi ko pinagbibigyan. Para sa akin ay wala na kaming koneksyon magmula nang binaril niya ako. Kahit na masakit pa rin ang sugat ko ay mas pinili kong ako ang magmaneho ng kotse ko kaysa ang kumuha ng driver mula sa BIS. Since magbabakasyon ako ay tuluyang ko munang ilalayo ang sarili ko sa BIS. Pansamantalang kakalimutan ko muna ang aking pagiging assassin at mamumuhay ako na isang normal na tao. Gusto kong magkaroon ng peace of mind para pagbalik ko sa BIS. Ay klaro na ulit kung ano ang aking goal sa pagsali sa organisasyon. Aalisin ko sa utak kong mga nakakasagabal para matupad ko ang matagal ko nang inaasam na makapaghiganti. Mahigit 1 oras ang binahe ko mula sa Maynila papuntang Batangas. Medyo matraffic din kasi bago ako nakalabas sa Metro Manila. Pero okay lang dahil sulit naman ang aking pagod pagdating ko sa Amara Beach Resort sa Batangas. Magandang kapaligiran, napakalino ng tubig sa dagat, at higit sa lahat ay napaka-presko ng hangin. Agad kong ipinarada ang kotse ko at dumiretso sa reception area para magtanong kung nasa ng rest house na tinutukoy sa akin ni Nino. Wala pa naman akong nakakausap na tao nang may lumapit sa akin na isang lalaking nakangiti. Kayo po ba si Ma'am Shiva Craft? Magalang niyang tanong sa akin. Tumango lamang ako at hindi nagsalita. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. At ihahatid ko po kayo sa rest house ng BIS. Ako nga po pala si Estong. Sabi pa niya sa akin, kinuha niya ang aking traveling bag at nagpatiunang naglakad na sa akin. Naisip ko na mayayaman talaga ang mga big boss ng BIS. May sariling bangko na nga ito kung saan maaaring magdeposito at mag-withdraw ang mga assassin nito. Ay may beach resort pa sa Batangas na napakaganda. Estong, ang rest house lang ba ang pagmamayari ng BIS? O ang buong Amara Beach Resort? Hindi napigilang tanong ko, out of curiosity lang. Buong Amara Beach Resort po, ma'am. Mabilis na sagot niya sa akin. Halos 5 minuto rin ang nilakad namin bago kami nakarating sa rest house. Hindi naman ako nainip dahil masarap naman ang simoy ng hangin. At isa pa'y natatanaw ko ang dagat habang naglalakad kami. Ako nang bahala sa sarili ko, Esto. Maraming salamat sa tulong mo. Pagtataboy ko sa katiwala ng resort matapos niyang ibigay sa akin ang susi ng bahay. Sige po, ma'am, kapag may kailangan kayo hanapin mo lang ako't nasa paligid lamang po ako. Sa pagkain naman po ay maaari kayong tumawag dahil may room service kapag tinatamad kayong lumabas. May telepono po sa loob at kapag gusto mong sa labas kumain ay may restaurant po tayo, pati na rin coffee shop. Ipakita nyo lang ang card na ibinigay ko sa inyo at libre na po kayo sa lahat ng foods dito sa loob. Nakangiting pag-i-inform ni Estong sa akin. Bahagya lamang akong umiti sa kanya at tumango pagkatapos ay umalis na siya sa harapan ko. Pumasok ako sa loob ng bahay at sinuri ang looban. Nagustuhan ko ang loob ng rest house. Maganda, lalo na't may jacuzzi pa at hot and cold ang banyo. Inayos ko lamang ang mga gamit kong dala at ipinasok sa tokador bago ako nahiga sa kama. Lately kulang ako sa tulog. Kaya ipinasya ko munang matulog bago lumabas at mamasyal sa labas. Tama lamang, paglabas ko mamaya ay wala ng init ng araw kaya maaari akong maglakad-lakad sa gilid ng baybayin. Saglit akong bumangon sa kama para i-on ang aircon sa loob ng kwarto. Napasarap ako ng tulog
kaya madilim na sa labas nang magising ako. Dali-dali akong bumangon sa kama at naligo. Isang puting t-shirt na manipis at jogging pants na itim na tinernohan ko ng rubber shoes ang isinuot ko bago lumabas sa rest house. At syempre, hindi ko kinalimutang dalhin ang card na ibinigay sa akin kanina ni Estong. Nagugutom na rin ako dahil hindi ako nag-breakfast kanina sa bahay bago ako umalis. Tanging gatas at isang slice ng tinapay lamang ang laman ng tiyan ko, kaya hindi na ako magtataka kung bakit naririnig kong kumukulo ang tiyan ko. Mabilis kong nahanap ang restaurant na sinasabi ni Estong. Napansin kong marami ang mga taong kumakain sa restaurant na ito na halo-halo ang lahi nang pumasok ako sa loob. Pinili kong pang-isahang upuan na nasa pinakadulo bago ko sinenyasan ng waiter na lumapit sa akin. Agad naman itong lumapit sa akin dala ang menu. Now I know kung bakit maraming kumakain dito. Masasarap ang mga pagkain nakikita ko sa menu. May mga lutong probinsya na iba't ibang putahe. At syempre mga fresh seafoods din. Nag-order ako ng rice, ginataang dalag, spicy crab at Caesar salad, and orange juice. Ilang minuto lamang ang pinaghintay ko bago na-serve sa akin ang mga in-order ko. Pagkatapos kong kumain ay lumapit ako sa counter at ipinakita sa cashier ang dala kong card. Kinuha ng cashier ang card sa akin at saglit na iniskan bago nakangiting ibinalik sa akin. Dahil nabusog ako kaya nagpa siya akong maglakad-lakad sa gilid ng dalampasigan. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin sa probinsya. Nanunuot sa balat ang lamig, ngunit masarap naman sa pakiramdam. Para bang inaalis ng lamig ang lahat ng aking worries. Huminto ako sa paglalakad at humarap sa napakalawak na karagatan. Nakadama ako ng lungkot nang biglang sumagi sa isip ko ang aking pamilya. Ang sabi ni Daddy ay pupunta kami sa beach resort sa Boracay kapag dumating na ang bakasyon. Ngunit hindi yun natuloy dahil sa nangyaring trahedya. Nakaramdam ako ng pagsisikip ng aking dibdib sa pagkakaalala ko sa kanila. Kaya huminga ako ng malalim para mabawasan ang paninikip ng aking dibdib.